Ano na naman kailangan mo? Tanong ni Calix sa kanyang kaibigan habang nakaupo sa loob ng coffee shop. Makabatok to. Kala mo naman hindi mabigat ang kamay. Sambit ng kanyang kaibigan, pero hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. Nakapila sila ngayon para bumili ng kanilang makakain. Pre, tignan mo yung babaeng nasa harap mo. Ang ganda. Alam kong ganyan ang mga tipo mo. Sambit nito, pero nginisian niya lang ang kaibigan. Dahil sa sinabi nito, tinignan niya ang babaeng tinutukoy nito. At gano'n na lang ang kanyang gulat nang tinanggal ng babae ang suot nitong salamin. Kahit gilid lang ng mukha ng babae ang kanya nakikita, masasabi talagang maganda ito. Mas lalo pang nagpaganda sa babae ang blonde nitong buhok. Tila mula pagkabata, naalagaan niyo ng maayos. Sa tagal ng kanyang pagkakatitig, hindi niya namalayan na nakatingin na pala sa kanya ang babae. Is there something wrong with my face? Tanong nito. Napakurap-kurap na lang siya nang marinig niyang mag-English ang babae. Hindi lang pala mukha nito ang maganda, pati na rin ang boses. Wala naman. Nauutal niyang sambit bago iiwas ang tingin. Kita niya sa kanyang peripheral vision na nakatingin pa rin sa kanya ang babae. Pero kalaunan, tumigil din to sa ginagawa. Nang mapansin niyang hindi na ito nakatingin sa kanya, napahawak na lang siya sa kanyang dibdib. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Nasa ganoon siyang posisyon nang mapansin niya nakatingin sa kanya ang kaibigan. May nakakalokong ngisi ang nakapaskil sa labi nito, dahilan upang masuntok niya ito sa braso. Manahimik ka nga dyan. Aniya. Takot na takot? Wala pa nga ako sinasabi. Nakuha pa nitong tawanan siya, dahilan upang mas lalong uminit ang kanyang ulo. Maya-maya rin, nasa pinakaharap na ang babae. Hindi naman siya tsismosa, pero gusto niyang marinig kung anong pipiliin nito. Good morning. 1 matcha latte and croissant. Thank you. Sambit nito. Naintindihan mo ba yung pinili niya, pre? Tigas ng accent, di ko maintindihan. Croissant daw. Malakas sa sambit ang kanyang kaibigan, dahilan upang mapatingin ulit sa kanila ang babaeng nasa harap niya. Kung kanina kalmado lang ang mukha nito, ngayon nakataas na ang kilay ng babae. Dahil sa kanya nakita, agad niyang hinila ang kaibigan papalapit sa kanya bago takpan ang bibig nito. Are you mocking me? Pasensya ka na. Mabilis sa sambit niya bago hilahin ang kaibigan palabas ng coffee shop. Habang kinakaladkad ang kaibigan, napatingin siya sa loob. Doon niya nakita nakatingin pa rin to sa kanya. Sayang, at di niya natanong ang pangalan nito. Nang tuluyan sila makalabas, doon niya lang tinanggal ang pagkakatakip ng kanyang kamay sa bibig ng kaibigan. Ang alat ng kamay mo, sabi nito, habang pinupunasan ng sariling bibig. Pasensya ka na. Galing kasi akong banyo kanina, tas nakalimutan ko magugas ang kamay. Biro niya dahilan upang tignan siya nito ng nakakadiri. Kadugyot naman. Sambit ito habang umaakto na nasusuka. Pagkatapos na eksenang yon, napagpasyahan na lang nilang maglakad sa gilid ng daan. Sayang, hindi natin natanong yung pangalan ni Ganda. Mukhang laking ibang bansa. Sambit ng kaibigan habang nakaupo sila sa gilid at kumakain ng fishball. Tanga ka kasi, mukhang na-offend pa ata si Ate Ganda dahil sa sinabi mo. Ate Ganda ka dyan. Tsaka malay ko ba kung ano yung croissant na yan? Napailing na lang siya sa sinabi ng kaibigan. Pati pananalita nito, napakatigas. Abala sila sa pag-upo sa isang gilid nang biglang may tumigil sa kanilang harapan. Agad niya namang inangat ang kanyang tingin at gano'n na lang ang kanyang gulat nang makilala niya ito. Ang taong nasa harapan niya lang naman ay ang magandang babaeng nasa loob ng coffee shop kanina. Akmang magsasalita siya pero hindi yun natuloy nang may inaboto sa kanya na 1,000. Here, stop ka na mamalimos today, okay? The semento is mainit, kaya stand up ka na dyan. Sambit nito bago umalis sa kanyang harapan. Napatitig na lang siya habang nakatitig sa 1,000 na nasa kanyang kamay. Napagkamalan pa nga silang pulubi.
Mukha ba tayong pulubi? Inabutan tayo ng pera ni Ganda. Natatawang tanong ng kaibigan niya pero wala sa lalaki ang atensyon. Ayos, may pang fishball ba naman tayo? Akmang kukunin ng kaibigan ng 1,000 na nasa kanyang kamay, kaya agad niya nilagay sa kanyang bulsa para itago. Oy, sa ating dalawa yan ha. Huwag kang magdamot, hati tayo. Sigaw nito pero hindi niya yun pinansin. Kesa pasakitin ng ulo ang kaibigan niya, mas pinili niya na lang na umuwi. Kasalukuyan siya ngayon nakaupo sa maliit na sofa na nasa loob ng kanyang kondo habang tinitignan na 1,000 na nasa kanyang kamay. Hindi niya namalayan na nakangiti na pala siya, kaya nung na-realize niya, agad niyang nilagay ang kanyang kamay sa dibdib upang damhin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Nakangiti lamang siya habang inaalala ang mukha ng babae. Ang tanda ko na. Pero magkakakrush pa ata ako. Sambit niya sa sarili bago magpagulong-gulong sa sofa. Pero dahil may kaliitan lang yon, agad siyang nahulog sa malamig na semento. Aray ko naman. Sambit niya habang hinahaplos ang balakang. Ika-ika siya ngayon naglalakad patungo sa kanyang silid. Agad niyang kinuha ang isang maliit na box na nakatabi sa isang gilid. At doon niya inilagay ang 1,000 na tanggap niya. Wala siyang balak gastusin yun. Mas pipiliin niya pang itabi yun kesa ipambili. Akala ni Calix. Kapag lumipas ang araw makakalimutan niya na ang babaeng nakilala niya sa coffee shop. Pero nagkakamali siya. Dahil kahit matulog siya mukha ng babae ang kanya nakikita. Isang gabi, nagising si Calix dahil nananaginip na naman siya. At ngayon, nakatitig lang siya sa kawalan habang inaalala ang kanyang panaginip kung saan nandun ang babae. Habang nakatulala, narinig niyang tumunog ang kanyang telepono. Kaya agad niya itong kinuha. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, dali-dali siyang umayos mula sa pagkakaupo. Boss. Bati niya sa kanyang amo. Ang alam niya, pahinga niya pa ngayon kaya nakapagtataka. Dahil tinawagan siya nito ngayon. At ang mas malala pa, madaling araw pa lang. Did I disturb your sleep? Tanong nito, kaya agad naman siyang umiling kahit hindi ito nakikita ng kausap. Hindi ho. Boss, gising naman ako kanina pa. That's good to hear. I'm sorry, dahil alam ko hindi ka pa tapos sa pahinga mo. Pero kailangan ka na ngayon sa headquarters. May mahalagang misyon na dumating ngayon lamang. At sa tingin ko, ikaw ang makakagawa nito. Pagkatapos nila mag-usap, agad niya ring binaba ang tawag. Kahit na inaantok, pinilit niya ang kanyang sarili na mag-ayos. Pagkarating niya sa parking lot, agad siyang sumakay ng sasakyan. Dahil madaling araw walang traffic, agad siyang nakarating sa kanilang headquarters. Pagkapasok niya, natatarantang bumungad sa kanya ang mga tao. Hindi na bago yon. Sa kanyang trabaho, hindi pwedeng walang ginagawa. Kailangan kumikilos sila, lalo na at buhay at kapakanan ng mga tao ang usapan. Habang naglalakad, nakasalubong niya rin ang kanyang kaibigan. Pero tinanguan lang siya nito bago nito nilampasan. Mukhang may ginagawa rin to kaya kahit pagbati man lang, hindi nito nagawa. Pagkarating niya sa harap na opisina ng kanyang boss, kumatok muna siya bago ito unti-unting binuksan. Doon, bumungad sa kanya ang isang babae na nakatingin lamang sa labas. Ganoon din ang isang lalaki na nakaupo sa swivel chair. Boss, sambit niya, dahilan upang mapatingin to sa kanya. Mabuti naman at nakarating ka agad, Calix. Pasensya ka na at abala kita. Alam ko may 1 buwan ka pa bago bumalik sa trabahong to, pero kailangan ka na namin ngayon. Mukhang seryoso ito sa misyon na ibibigay sa kanya. Siguraduhin niyo lang dodoble niyo sahod ko dito. Umalis naman ang isang assistant nito. Tumayo ang kanyang boss bago pumunta sa isang box vault. Nakita niyang may isang black envelope na nakalagay doon. Kinuha agad yun ng lalaki bago iabot sa kanya. Ang taong makikita mo sa folder na yan, anak ng isang malaking mafia group sa Asia. Inutusan tayo ng mga kaaway nito na kidnapin ang babaeng yan. Mukhang siya lang ang inosente. Pero, huwag kang papadala. Mukhang tuso ang babaeng yan, kaya mag-iingat ka. Nakuryoso naman siya sa sinabi ng boss. Kaya agad niya naman binuksan ang envelope.
At doon bumungad sa kanya ang mukha ng babaeng matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Siya si Eileen Del Fuente, ang unika iha ni Don Salvacion de la Fuente, ang pinakamatinik na mafia lord. Kailangan mo lang siyang kidnapin at dalhin dito sa headquarters. Hirap daw silang hulihin to kaya naisipan nila ipagawa sa atin. Kababalik niya lang ng Pilipinas noong isang araw, kaya alam ko hindi ka mahihirapan. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, agad din siyang lumabas. Habang naglalakad nakatulala lamang siya. Hindi niya napapansin ang mga taong nakakabangga niya. Tulala siya hanggang sa may biglang humilas sa kanyang braso. Aray ko naman! Daing niya habang hinahaplos ang braso niya. Ang OA naman ito. Ano ba nangyayari sa'yo? Tulala ka naman. Ang dami mo nang nababangga. Sambit ni Joel ang kanyang kaibigan, pero tila wala siyang naririnig kaya nakatanggap siya ng malakas na batok sa ulo mula dito. Ano, gising ka na ba? Tanong nito kaya tumango siya bilang sagot. Anong problema? Tulala ka dyan. Pumasok ka lang sa opisina ni boss, naging ganyan ka na. Inabutan siya nito ng tubig. Agad niya yung tinanggap. May bagong misyon na naman kasi. Gusto nila ipahuli sa akin yung unika iha ng isang matinik na mafia lord. Hindi ba dapat maging masaya ka? Nakakuha ka ng isang malaking misyon. Panigurado malaking sahod na naman yan. Pero kasi, yung babaeng gusto nila ipahuli sa akin, yung babaeng nakita natin sa coffee shop. Sambit niya, dahilan upang mawala ang ngiti ng kanyang kaibigang si Joel. Patay tayo dyan. Gusto mo na ba yung babaeng nakita natin sa coffee shop? Imbis na sumagot, umiwas na lang siya ng tingin. Nadinig niya ang malalim na buntong hininga nito. Wala tayong magagawa, Calix. Kailangan mong gawin yung misyon mo. Trabaho nating sundin ang mga utos sa atin. Lalo na kung sino man ang target na nakapaloob sa lintik na envelope na yan. Hindi mo lang magagawa ang misyon na yan, patay ka. Dahil doon, napatulala na lang siya ulit. Ayan kasi ang problema sa'yo, ang bilis mong matouch sa ibang tao. Tinignan ka lang, binigyan ng 1,000 tapos gusto mo na agad. Napanguso na lang siya sa sinabi ni Joel. Totoo naman kasi ang sinabi nito. Hindi niya ba alam, pero unang kita niya pa lang doon, may kakaiba na siyang nararamdaman. Kakaiba ito sa mga babaeng nagustuhan niya noon. Tila mas malalim ang nararamdaman niya ngayon. Pagkatapos nilang mag-usap, agad siyang tinulungan ng kaibigan upang magplano kung paano uumpisahan ang kanyang trabaho. Nang maalala ang babaeng gusto niya ang target, napapadyak na lang siya sa simento. Maya-maya rin napagdiskitahan niya ang isang trash can malapit sa kanya at agad niya itong sinipa. Hoy, walisin mo yung kinalat mo ha. Sigaw ni Joel pero umakto lang siyang walang naririnig. Wala siyang balak sundan ang inuutos ng kaibigan pero nakatanggap siya ng isang malakas na suntok sa sikmura. Kaya kahit na napipilitan, pinilit niya ang basurahang ligpitin. Dahil kalat niya yun. At nang matapos nakasimangot siya lumapit kay Joel. Akmang susuntukin niya sana ito pero agad itong umiwas. Ayan, ganyan. Palagi kasing pinapagana ang init ng ulo. Sambit nito habang tinatawanan siya ngayon. Ilang araw na ang lumipas at ngayon ay balak niyang gawin ang pinag-uutos sa kanya. Naisa na siyang samahan ng kanyang kaibigang si Joel pero nakatanggap din ito ng panibagong misyon kaya mag-isa na lang siya ngayon. Nasa loob siya ngayon ng sasakyan habang nakaparada sa hindi kalayuan. Nasa labas ng bahay siya ngayon ng babae at hinihintay niya itong lumabas. Bakit ba ako kinakabahan? Sambit niya sa kanyang sarili habang hinahaplos ang kanyang dibdib. Maya-maya rin, bumukas ang isang malaking gate at doon lumabas ang isang magandang babae. Napanganga na lang siya sa kanyang nakita. Tila mas lalong gumanda ito sa kanyang paningin. Napailing na lamang siya at pinipilit ang sarili na magseryoso. Nang makasakay na ang babae sa sarili nitong sasakyan, agad niya itong sinundan. Sinigurado niyang hindi siya nito mapapansin. Matagal din ang kanilang biyahe hanggang sa huminto ang sasakyan nito. At gano'n na lang ang kanyang gulat dahil nasa isang sikat na pasugalan sila ngayon. Mabuti na lang, maayos ang kanyang suot ngayon kaya hindi siya mapaghihinalaan.
Agad siyang bumaba ng sasakyan para sundan ng babae. Pagkapasok sa loob, iba't ibang klase ng ingay ang kanyang narinig. Magkahalo din ang amoy ng sigarilyo at alak. Nakita niya si Aileen na umupo sa harap ng lamesa. Mukhang magsusugal to ngayon. Wala siyang ibang ginawa kundi panoorin ng babae. At imbes na ma-turn off, parang mas nagustuhan niya pa ito ngayon. Nang may dumaan na isang waiter, sa kanyang harapan agad siyang kumuha ng alak na inaalok nito. At nasa ganun siyang posisyon nang may maramdaman siya nakatayo sa kanyang tabi. "Are you alone?" Tanong nito, pero hindi niya yun pinansin. Akala niya aalis na ang babae. Pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang biglang hinawakan ng babae ang kanyang braso. Nahablot niya tuloy nang wala sa oras pabalik ang kanyang kamay. "Wow, feisty. I like it." Nakangising sambit ng babae dahilan upang mainis siya. "Umalis ka na sa harapan ko hanggat di pa lumalala ang galit ko." Dahil sa kanyang sinabi, natatakot na umalis ang babae na nasa kanyang harapan. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa wakas tinantanan na rin siya nito. Akmang titignan niya ulit si Aileen, pero gano'n na lang ang kanyang pagkataranta dahil wala na ang babae sa kinauupuan nito kanina. Agad siyang tumayo para hanapin ang babae. Ilang beses niya nang naikot ang buong lugar pero hindi niya mahanap si Aileen. Nang hindi niya talaga makita ang babae sa first floor, napagpasyahan niyang pumunta sa pangalawang palapag upang tignan kung nandun ba ang babae. Pagkarating niya, agad niyang pinagtitingnan ang mga kwartong nadadaanan niya. Iba't ibang nakikita niya sa mga kwartong pinapasukan niya pero wala siyang pakialam doon. Napahawak na lang siya sa kanyang tuhod habang hinahabol ang kanyang hininga. Akmang bababa na sana siya nang may biglang humablot sa damit na suot niya. At kinaladkad siya papasok sa isang kwarto. Akmang malalaban siya pero hindi yun natuloy nang makilala niya kung sino ang taong humilas sa kanya. "Wow, talagang hinanap mo ako hanggang dito sa taas?" Nakangising tanong nito, malapit sa kanyang tenga. Dahilan para manindig ang kanyang balahibo. Ramdam niya ang mainit itong hininga at hindi yun naging tulong para sa kanya para kumalma. "Anong kailangan mo sa akin? Siguradong hindi mo ako susundan hanggang dito kung wala kang kailangan." Hindi maririnig sa boses ng babae ang kakonyohan nito. "Bitiwan mo ko." Mariing sambit niya, pero imbis na pakawalan, mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa kanya ng babae. "Ano ba? Nasasaktan ako ah." Sigaw niya. Akmang gagamit na siya ng puwersa para makatakas. Nang maramdaman niyang may nakatutok na matalim na bagay malapit sa kanyang lalamunan. "Bubutasin ko yung lalamunan mo kapag nag-ingay ka pa. Kalalaki mong tao, putak ka ng putak." Sa buong buhay ni Calix, hindi siya natakot sa kahit ano paman. Marami na siyang hinarap na may hirap na problema. Pero sa babaeng nasa harapan niya lang siya natakot ng ganito kalala. Napalunok na lamang siya dahil sa banta nito, bago isarado ang sariling bibig. Nang masigurado ng babae na hindi siya gagawa ng kahit anong ingay, agad din itong tinanggal ang patalim na nasa kanyang leeg. At doon lang siya nakahinga na maayos. "Pinadala ka ba nila para kunin na naman ako? Talagang hindi na nagtanda yung mga gurang na yan. Talagang nag-hire pa sila ng lampang katulad mo?" Dahil sa sinabi ng babae, tila may biglang pumitik sa kanyang isipan. Kahit na gusto niya ito, ginamit niya pa rin ang kanyang lakas para isandal to sa malamig na pader. Kita niya ang pagdaloy ng sakit sa mukha ng babae pero hindi niya yun pinansin. "Ayusin mo yung pananalita mo. Baka nakakalimutan mo. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam ang mga kakayahan ko. Kaya wala kang karapatan para sabihin sa akin yan." Galit na sambit niya, pero imbis na matakot si Aileen, nakuha pa nitong tumawa ng malakas. "Naapakan ko ba ang ego mo? Bakit hindi mo tanggapin na hindi mo talaga kaya ang isang tulad ko?" Akmang kakalad ka rin niya na ang babae palabas nang maramdaman niyang may tumusok sa kanyang leeg. Agad niya yung kinapa bago tinanggal. Doon niya nakita ang isang syringe. Akmang magsasalita sana siya nang biglang manghina ang kanyang tuhod. Unti-unting pumikit ang kanyang mga mata, pero kita niya kung paano siya nitong isihan. At nang tuluyan ang makatulog ang lalaki nasa harap ni Aileen, doon lamang siya kumalma. Kahit marunong siya makipaglaban, mas malakas pa rin
sa kanya ang lalaki. Kaya napilitan siyang gamitin ang syringe na dala niya para dito. Kaagad niya ring tinawagan ang bodyguard niya sa labas ng kasino para mabuhat ang katawan ng lalaking to. Habang naglalakad palabas, pinapanood niya lamang ang lalaking kasalukuyang nasa balikat ng kanyang bodyguard at pagkatapos nun umalis na rin sila. Maya-maya rin, nakarating na sila ng kanyang bahay. Akmang dadalhin ng kanyang bodyguard ng lalaki sa ibang kwarto, pero mas pinili niyang ipadala ito sa kanyang kwarto mismo. Sigurado po ba kayo na dito sa kwarto niyo ang lalaking to? Baka may gawin to masama sa iyo, senyorita. Nag-aalalang sambit ito kaya agad naman niya itong pinakalma. Pagkatapos itong ayusin ng lalaki sa kanyang kama, umalis ito agad. Napagpasyahan niyang titigan muna ang lalaki. Masasabi niyang may itsura ito at tila pamilyar sa kanya ang lalaki nasa kanyang harapan. Napatakip na lang siya ng kanyang bibig nang ma-realize niya kung sino ang lalaking yon. Ito yung lalaking binigyan niya ng 1,000 noon. Akala niya pulubi ito. Pagkatapos titigan ng lalaki na pagpasyahan niya ng bumaba. At pagkarating niya roon, haroon ang private investigator na kanina niya pa hinihintay. Alamin mo ang lahat tungkol sa lalaking yon. Tumango naman ito at agad na umalis. Siya naman, nagtungo sa kusina. Manang ako na po magluluto. Nalingat si Calix at ganoon na lang ang kanyang gulat dahil hindi pamilyar sa kanya ang kwartong yon. Akmang tatayo na siya para lumabas nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Eileen na may hawak na pagkain. Mabuti naman at gising ka na. Paniguradong gutom ka na kaya bumangon ka na dyan at kumain. Sambit nito pero hindi man lang siya gumalaw sa kanyang kinauupuan ngayon. Mukhang napansin ng babae na wala siyang bala kumilos kaya padabog tong lumapit sa kanya. Kakain ka? O kakain ka? Mariin itong tanong. Ayokong kainin yan, baka may lason pa. Napahilot sa sentido naman si Eileen. Huwag ka nang maarte. Kung papatayin man kita hindi lason ang gagamitin ko sa'yo. At saka para maniwala ka titikman ko muna yung pagkain. Akmang pipigilan niya sana ito pero huli na ang lahat. Natikman na ni Eileen ang pagkain. Alam niyang mabilis kumalat ang lason sa katawan ng isang tao. Kaya pinanood niya ang babae. Ilang minuto na ang lumipas pero wala pa ring nangyari dito. O ano, naniniwala ka na? Walang lason yung pagkain kaya kumain ka na. Ang arte mo. Agad naman siyang sumunod sa inutos nito. Wala na siyang magawa. Kanina pa talaga siya gutom. Kung gusto niya makalaya dito, kailangan niya ng lakas. Pagkatapos kumain, agad na kinuha sa kanya ng babae ang pinagkainan niya. Nang umalis ang babae, naiwan ito nakabukas ang pintuan. Kaya dali-dali siyang tumayo para tumakas. Pero hindi pa man siya nakakaapak sa unang baitang ng hagdan. Nang makarinig siya ng isang putok ng baril sa baba, sumilip siya. Doon niya nakita ang isang babae na dugo ang nakahiga sa malamig na semento. Habang si Eileen, nakaupo sa pang-isahang sofa habang may hawak na baril. Mukhang si Eileen ang gumawa ng ingay kanina. Tatakas ka? Biglang nagsalita ang babae. At dahil abala siya sa pagtingin sa bangkay sa baba, hindi niya napansin na nakatingin na pala sa kanya si Eileen. Subukan mo tumakas. Magiging katulad mo yung babaeng yan. Sambit nito bago umakyat. Sinundan niya ng tingin ng babae. At nang mawala na ito sa kanyang paningin, doon siya nakahinga ng maluwag. Sir, napatalo na lamang sa gulat si Calix nang may biglang magsalita sa kanyang tabi. Tinignan naman niya yon at bumungad sa kanya isang katulong habang hawak ang mga gamit. Sa tingin niya mga damit yon. Ito nga po pala ang damit na gagamitin niyo para ngayong araw. Sambit nito kaya agad niya naman yung tinanggap. Saan nga po pala ako pwedeng maligo? Sa kwarto po ni Senyorita. Senyorita? Opo, doon po sa kwarto ni Ma'am Eileen. Inutos niya po kasi sa amin kanina na doon kayo dalhin nung wala kayong malay. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo pero hindi na nakipag-away pa sa katulong. Habang naglalakad pabalik sa kwartong pinanggalingan niya, hindi na mawala sa kanyang mukha ang pagsimangot. Pagpasok niya sa kwarto, wala raw ng babae.
Pero base sa lagaslas ng tubig galing sa banyo, naroon si Eileen. Habang hinihintay ito, magkasalubong ang kanyang kilay. Balak niya sanang pagsabihan yon pero tila nawala ang init ng kanyang ulo. Nang makita ang babae na nakapantulog, nakalimutan niyang nagustuhan niya nga pala ito dati. Kaya paniguradong may epekto pa rin to sa kanya. Napailing na lang siya habang inaalis sa kanyang isipan ang mga iniisip niya kanina. Hindi niya nagusto ito. Sigurado siya doon. "What are you looking at?" tanong nito, dahilan upang mapalunok siya. Kahit na nakabukas ang aircon, tila kakaibang init ang binubuga nito dahil sa init na nararamdaman niya ngayon. "Saan ang kwarto ko?" tanong niya habang hindi pa rin matignan ang dalaga. Dahil sa pag-iwas niya ng tingin, hindi niya namalayan na nasa harapan niya na pala ang babae at hinawakan nito ang kanyang baba. "Ano ba sinabi ng mga katulong sa'yo? Sa pagkakaalala ko, dito ang kwarto mo." Nakangisi nitong sambit habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Tila na-hypnotismo siya dito at hindi niya na maalis pa sa mukha ni Eileen ang kanyang tingin. Ramdam niyang hinahaplos ito ang kanyang labi gamit ang daliri nito, pero imbis na umiwas, mas lalo pang nanlambot ang kanyang tuhod hanggang sa unti-unting lumapit sa kanya ang mukha ng babae, dahilan upang mapapikit siya. Imbis na halika matanggap niya, nakatanggap siya ng nakakatakot na salita mula dito. "Ihanda mo ang sarili mo, dahil kapag nalaman ko kung saan ka nang galing, kutsilyo ko ang papatay sa'yo." Nakakapangilabot na sambit nito. Akala niya tapos na si Eileen, pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang maramdaman niyang pinapatakan ng babae ng maliliit na halikang kanyang leeg. You smell delicious." Pagkatapos ng pangyayari kanina, agad siyang lumabas ng sarili niyang kwarto. Hinayaan niya muna ang lalaki doon. Agad siyang dumiretso sa kusina para kumuha ng alak na maiinom. Abala siya sa paglagok na makatanggap siya ng tawag. "Siguraduhin mo importante itong sasabihin mo ngayon." Galit na sambit niya bago ibaba ang hawak na baso. "Kilala ko na yung lalaki nasa bahay mo. His name is Calix Walter, isang magaling na agent. Hinire siya para hulihin ka at ibigay sa mga taong gustong dumukot sa'yo." Sinasabi na nga ba niya, may ibang balak ang lalaking yun sa kanya? Dahil sa galit na kanyang nararamdaman, bumalik siya sa kanyang kwarto at doon niya nakita si Calix na akmang matutulog na sana. Nang makalapit siya sa lalaki, agad niyang hinila ang kwelo ng damit nito. "Ano ba, nasasaktan ako?" sigaw nito pero tila wala siyang naririnig. "Sino ang nag-utos sa'yo na ipadukot ako? Sa dami ng kalaban namin, hindi ko na alam kung sino sa kanila." "Hindi ko alam, okay? Inutusan lang nila ako. Trabaho kong sundin ang mga yon." Sigaw nito pabalik sa kanya. Hindi niya naman nakita sa mukha na lalaki ang pagsisinungaling, kaya agad niyang binitiwan ito. "Bukas na bukas, gusto kong alamin mo kung sino ang nagpagawa sa iyo niyan. Huwag mong subukang traidorin ako, Calix. Hindi mo kakayanin ang galit ko, kaya pakinggan at sundin mo na lang ako." Ang kaninang galit niyang boses, napalitan ng pagkamalumanay, habang iningitian ng lalaki. Wala naman sa sariling tumango ito, kaya napangisi siya ng simple. Hindi niya inaasahan na madali lang pala paikutin si Calix sa kanyang mga kamay. Maya-maya rin, napagpasyahan nilang matulog na. Katabi niya ngayon ang lalaki sa kanyang kama. Hindi siya sanay na may kasamang matulog, kaya hanggang ngayon mulat na mulat pa rin siya. At nasa ganun siyang posisyon nang maramdaman niyang may isang braso na pumupulupot sa kanyang bewang. Natigilan siya sa kinahihigaan habang dinadama ang mainit na yakap ng lalaki. Akmang tatanggalin niya yun, pero hindi natuloy dahil mas lalo lang ditong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Pinabayaan niya ang lalaki nang mapansin niyang wala talaga siyang balak pakawalan ni Calix. At habang nakayakap sa kanya ito, hindi niya namamalayan na unti-unti na pala siyang hinihila ng kanyang antok. Kinabukasan maaga siyang nagising. Ganun na lang ang kanyang gulat na makita niyang siya na ngayon ang nakayakap kay Calix. Napasigaw na lang siya dahil doon bago sipain ng malakas ang lalaki. "Aray ko!" Daing ni Calix pero wala doon ang kanyang atensyon.
Hindi niya inaasahan na siyang nakayakap sa lalaki ngayon. Ano bang problema mo? Sigaw ni Calix bago nito binalak na bumalik sa pagtulog. Binatukan naman niya ang lalaki para magising ito ng tuluyan. Napakasadista mo naman. Sambit nito habang kinakamot ang batok. Magayos ka na. Maya-maya gagawin mo na yung inuutos ko. Sambit niya dahilan upang mapaupo ito na maayos. Kailangan ko ba talagang gawin yan? Kailangan kong traderin ang mga kasamahan ko para lang makuha yung impormasyon na gusto mo. Sumunod ka na lang at wag puro dada. Ayaw mo naman sigurong pakialaman namin yung kaibigan mo. Isang utos ko lang sa mga tauhan ko. Makikita mo nakahandusay na yan sa semento. Isa sa mga nalaman ni Eileen tungkol sa lalaki ay ang kahinaan nito at ang sarili nitong kaibigan na si Joel. Base kasi sa mga impormasyong nahanap niya, parehong ulila na ang dalawa. Ang mga ito na lang magkasama sa mundong ibabaw, kaya labis kong ingatan ni Calix si Joel. Fine, susunod ako sa gusto mo. Pero siguraduhin mo lang na hindi mo idadamay ang kaibigan ko dito. Dahil doon napapalakpak siya. Kung ganyan ka palagi kausap sa mga susunod na araw, masisigurado kung magiging magkasundo tayong dalawa. Akmang hahawakan niya ang pisngi ng lalaki. Pero ito na mismo ang umiwas sa kanya. Kung dati puro kalambutan ang nakikita sa mata nito, ngayon makikita na ang puot at galit. Hindi naman niya yung pinagtuunan ng pansin. Mas pinili niyang gawin na muna ang kanilang plano. Para maging makatotohanan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Calix. Sinigurado niya namang hindi mapupuruhan ng lalaki, kaya nakakagalaw pa rin naman to. Pagkatapos ng pagbubugbog dito, agad silang sumakay ng kotse. Wala naman siyang balak sumama ngayon, dahil may importante pa siyang mga meeting na kailangan puntahan. Pero sinasabi kasi ng utak niya na sumama siya, kaya pumunta siya. Maya-maya din, nakarating na sila sa harap na headquarters. Bago hayaang makaalis ng lalaki, kinausap niya muna to. Siguraduhin mo lang na hindi mo ako tatradorin. May pinag-usapan naman tayo, di ba? Aniya, agad naman itong tumango. Pagkatapos niya itong kausapin, maayos niya itong hinayaang umalis. Ilang beses pang nagpabalik-balik ang tingin ng lalaki dito sa kotseng sinasakyan niya bago tuluyang makapasok sa headquarters nila. Senyorita, sigurado ka bang hindi tayo tatraidorin nun? Tanong ng isa sa kanyang tagabantay. Sigurado ako. Kahit hindi sabihin ni Calix, alam kong gusto niya na rin makaalis sa impyernong pinagtatrabahuhan niya. Isang tusong agent si Calix. Hindi agad niya sumusuko. Mukhang ito ang balak niyang gawing rason para makaalis dito ng tuluyan. Parang ang dali lang naman ata makatakas dyan, senyorita. Akala mo lang yun. Pero may kapalit bago ka makalabas dyan. Yun ay ang sariling buhay ni Calix. Dahil sa kanyang sinabi, parehong natahimik ang mga bantay na kasama niya. Ilang minuto rin sila naghintay sa labas. Naiinip na siya. Gusto niya nang lumabas doon. Gusto niya nang puntahan si Calix at hilahin palabas ng lalaki. Pero alam niyang may sarili itong plano at ayaw niya makialam doon. Pagkarating ni Calix sa harapan ng kanilang headquarters, dali-dali siyang umakto. Nagpanggap siyang nanghihina sa harap ng mga bantay. Si Calix, sa tumba! Sigaw ng isa sa mga bantay bago siya nito alalayan. Pagkapasok nila sa loob, bumungad sa kanya ang napakaraming tao na nakatingin. Pare! Sigaw ng kaibigan niya na nag-aalala bago siya nito yakapin. Napaigik na lang siya sa sakit nang matamaan nito ang mga sugat sa katawan. Ano nangyari sa'yo? Tignan mo, ang pangit mo na kasi puro sugat ka na. Sigaw nito kaya napailing na lamang siya. Kahit kailan napakamaloko talaga ng kaibigan niya si Joel. Let's go to my office. Sambit ng isang lalaking kararating pa lang. Kahit iika-ika, sumunod pa rin siya sa kanilang boss. Mabuti na lang tinulungan siya ng kaibigan niya. Ano nangyari? Saad ng isang babaeng naroon, kasama ng kanilang boss. Ano nangyari sa'yo? Come on, Arturo. Ganito ang mangyayari sa tauhan mo? Shut up, Maricar. Hindi lang basta-basta si Eileen. Nalaman niya ang plano natin.
Imbis na siyang dukutin ko, siyang dumukot sa akin. Seryosong sambit niya. Ano nang mangyayari sa atin, Arturo? Paano na niyan si Don Facundo? Nagbayad siya ng malaking halaga para dito. Hindi man lang natin nagawa yung inuutos niya. Saad ni Maricar, na asawa ng kanyang boss. Natataranta na ito habang pabalik-balik. Let me handle this, Maricar. Hindi ba pwedeng ibalik na lang natin ang pera ni Don Facundo? Hindi pa man natatapos ang kanyang kaibigan sa sinasabi nito nang bigla silang binato ng vase ng boss nila. Mabuti na lang, nakaiwas sila. May bubog pa rin na dumikit sa kanilang balat. Mga bobo! Kung di lang talaga kayo magaling na agent, matagal ko na kayong tinanggal. Tanggalin mo. Tanggalin mo na ako dito. Sambit niya dahilan upang sabay naman patingin sa kanya ang dalawa. Nababaliw ka na ba? Galit na bulong ni Joel. Kung ayaw mo man akong tanggalin, ako na mismong aalis sa impyernong to. Tatanggapin ko ang parusa sa mga agent na gusto nang umalis. Pwes, tanggapin mo ngayong araw ang 50 hagupit ng latigo sa iyong likod. At ang kaibigan mo mismo ang gagawa sa iyo nun. Huling sambit ni Arturo bago umalis ng sarili nitong opisina kasama ang asawa. Akmang lalabas na rin siya para tanggapin ang kanyang parusa. Nang hilahin ang kanyang kaibigan ng kanyang braso. Nababaliw ka na ba? Akala ko ba ayaw mo umalis dito? Malaki ang sweldo natin dito, Calix. Sigaw ni Joel, pero umiwas lang siya ng tingin. Hindi niya natinigdan pa ang kaibigan at lumabas na lang siya ng opisina. Habang papalapit sa dungeon nila, mas bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkarating niya doon, nandun na ang mga kapwa niya agent. May awa ang tingin ng mga ito pero hindi niya yun pinansin. Hinubad niya muna ang kanyang damit bago lumapit sa mga ito. Inumpisahan na nila italya ang kanyang kamay. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa kanyang likuran, dahilan upang mas lalong lumala ang kanyang kaba. Maya-maya, bumukas ang pintuan. Nakita niya ang kaibigan may hawak na latigo. Joel. Bulong niya sa hangin, pero mukhang narinig ng kaibigan niya ang pangalan nito, dahil napatingin to sa kanya. Kita niya kung paano pigilan ni Joel ang pag-iyak, kaya ngumiti lang siya dito ng matipid. Maya-maya, pumosisyon na si Joel sa kanyang likuran. Isa! Unang hampas pa lang sa kanyang likuran, napakislot na siya. Dalawa! Sa mga oras na yon, dinig niya ang panginginig ng boses ni Joel. Napapikit na lamang siya habang pinipigilang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Marami na ring hampas ng latigo ang kanyang likuran. Hindi na rin niya nakita na maayos ang kanyang nasa paligid dahil umiikot na ang kanyang paningin. 50. Huling sambit ng kanyang kaibigan bago ibigay sa kanya ang huling hampas. Agad na tinanggal ang pagkakatali sa kanya, pero dahil sa panghihina, napahiga na lang siya sa malamig na semento. Akmang lalabitan siya ni Joel nang pigilan to ng mga kasamahan nila. Pinag-uutos si boss na wag mo daw siyang tulungan. Bakit wag? Hindi daw pwede. Bakit hindi pwede? Kaibigan ko yan, tas hahayaan nyo lang? Pasensya ka na, Joel, pero sinusunod lang namin ang utos ni boss. Pagkatapos nun wala na siyang maintindihan, pero ramdam niyang lumulutang siya sa hangin. Napaigik na lamang siya nang bitawan siya sa kung saan nang bumubuhat sa kanya. Akmang tatayo siya nang may babaeng tumayo sa kanyang harapan, at kahit nanlalabo ang kanyang paningin, kilala niya pa rin ang babaeng nasa kanyang harapan ngayon. Aileen. Nang makita ni Aileen na may iniwang lalaki sa labas, agad siyang bumaba ng sasakyan para tignan yon. Ganon na lang ang kanyang gulat na makita niya ang likod nito. Puno ng hampas ng latigo, kaya agad niyang tinawagan ang kasama niya para buhatin ang lalaki. Pagkarating nila sa kanyang bahay, agad nilang ginamot ito. At habang ginagamot to, nasa labas lamang siya at di matigil sa paglalakad. Maya-maya din lumabas na ang doktor na pinatawag niya, kaya agad niya itong nilapitan. Kumusta na siya? Maayos na ang kalagayan niya ngayon. Nilinisan na rin ang mga sugat niya. Nagpabili na rin ako ng gamot sa mga katulong mo. Sundin niyo na lang ang nasa reseta. Pagkatapos nila mag-usap ng doktor, agad siyang pumasok sa loob
At doon niya nakita si Calix na mahimbing na natutulog. Agad siyang umupo sa tabi ng lalaki bago haplusin ang pisngi nito. Hindi niya alam pero nakita niya ang sugat ni Calix sa likod nito. At nakaramdam siya ng malalang kaba. Noong una, tila may umusbong na galit sa kanyang puso. Tila ba gusto niyang gantihan ng taong gumawa nito sa lalaki. Maya-maya rin, unti-unting minulat ng lalaki ang mga mata nito. Aray ko! Bulong nito bago iayos ang posisyon. Dahil sa ginawa nito, napatingin naman siya sa lalaki. Aileen. Sambit nito bago sumiksik sa kanyang gilid ang lalaki. Agad niyang hinawakan ang buhok nito at hinaplos. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Hindi okay, ang sakit ng likod ko. Sambit nito at umakto pang umiiyak. Napatawa na lang siya sa ginawa nito. Kahit kailan, hindi talaga nito kayang magseryoso. Akmang magsasalita siya nang marinig niya ang katok galing sa pinto. Senyorita, nandito na po yung gamot na pinabili ng doktor. Nagdala na rin po kami ng kakainin niyo. Sambit ng katulong na nasa labas, kaya agad niya itong pinapasok. Nang makalabas ang katulong, agad niyang pinaupo ang lalaki. Pero dahil sa sugat nito, hindi ito makasandal sa kama. Sa akin ka na lang sumandal. Aniya, kaya agad sumandal sa kanya ang lalaki. Rinig niya ang mahinang hagikik nito, pero hindi niya yun pinansin. Kain ka na. Saad niya. Pero hindi man lang kinuha ni Calix ang pagkaing inaabot niya. Subuan mo ko. Nanghihina pa kasi ako eh. Hindi pa ako makakilos na maayos. Napabuntong hininga na lang siya. Pero sinunod niya pa rin ang gusto nito. At habang pinapakain niya si Calix, nakatingin lang ito sa kanya. Minsan naman ngingitian siya ng lalaki. Kaya iniirapan niya ito. Pagkatapos niyang pakainin si Calix, pinainom niya ito ng gamot. Nung una ayaw nitong uminom. Ngunit kalaunan, napilit niya rin ng lalaki na uminom ng gamot. Pagkatapos ng lahat, nakahiga na ngayon si Calix. Pero hindi niya alam kung bakit nakahiga rin siya sa tabi nito. Hinila na lang siya nito bigla at hindi na siya nakalaban pa. Calix, nalaman mo ba kung sino may pakana ng pagdukot sa akin? Oo, Don Facundo raw eh. Dati pa man, naririnig ko na yung pangalan ni Don Facundo sa headquarters. Lahat ng mga agent na ginagawa mga utos niya hindi na nakakabalik. Mahabang salaysay nito. Abala siya sa pakikinig sa lalaki. At hindi niya namalayang nakasiksik na ito sa kanyang leeg. Ramdam niya ang mainit itong hininga na dumadampis sa kanyang leeg. Alam mo ba kung bakit hindi nakakabalik ang mga inuutusan ni Facundo? Dahil pinapatay namin sila. Hindi ko alam na galing din pala sa inyo yung inuutusan na matandang hukluban na yon. Galit niya ang sambit. Ang galit na nararamdaman niya kanina, nawala rin ang maramdaman niyang hinawakan ng lalaki ang kanyang bewang. Pero bakit hanggang ngayon buhay pa rin ako? Isa rin naman ako sa mga inutusan niya pero tignan mo, di pa rin ako patay. Kasalukuyan pa nga ako nakadantay sa'yo. Ang gwapo mo kasi. Wala sa sariling sambit niya. Gusto niya pang bawiin yun pero huli na ang lahat. Dahil narinig na ng lalaki. At nagulat siya nang biglang tusukin ni Calix ang kanyang tagiliran. Ano ba? May kiliti ako dyan. Tigilan mo nga yan. Aniya, akala niya titigilan siya nito. Pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang pumaibabaw ito sa kanya bago kilitiin ang kanyang tagiliran. Napasigaw na lang siya habang pilit tinutulak papalayo ang lalaki. Pero mas malakas to sa kanya. Ang tawa lang nilang dalawa ang maririnig sa apat na sulok ng kwarto. Aray ko! Sambit ni Calix dahilan upang mapatayo si Aileen. Agad niyang tinignan ang sugat ng lalaki at doon niya nakita ang bendang nakapulupot sa likod nito. Puno na ng dugo. Ayan, kasi ang likot-likot mo. Saway niya dito bago niya paupuin. Agad niya namang kinuha ang panglinis ng sugat at pagkatapos tinanggal niya ang bendang nakapulupot sa likuran nito. Habang nililinis yon, dinig niya ang pagdaing ni Calix. Dahil sa inis, mas lalo niya pang diniinan ng bulak na hawak niya sa likuran nito. Aray ko naman,
Huwag mo nga masyadong diinan yung bulak. Alam kong galit ka sa akin. Pero huwag mo na may pahalata. Pagkatapos niyang gamutin ang sugat ng lalaki, agad niya itong pinahiga para makapagpahinga na. Nung una ayaw nitong pumayag, kaya ginamitan niya na ng puwersa para makapagpahinga na ito. Maya-maya din nakatulog na si Calix, kaya agad niyang kinuha ang pinagkainan nito para dalhin yun sa kusina. Saktong pagkarating niya ng kusina, biglang tumunog ang kanyang telepono. Doon niya nakitang tumatawag ang kanyang ama. Agad niya naman yung sinagot. Hello, Papa. How are you, Eileen? I'm okay, Papa. May kailangan po ba kayo at napatawag kayo? Yes. You have a blind date next week. Gustong-gusto ko talaga ang lalaking yun para sa'yo. Huwag mo sana akong bibiguin. Ayaw mo naman sigurong ma-disappoint ako sa'yo. Yes, Papa. Nang matapos ng tawag, napapikit na lamang siya. Mula pa dati ganito na talaga ang kanyang ama. Bakit hindi pa ba siya nasasanay? Next week pa naman yun. Kaya hindi niya muna masyadong iisipin. Ilang araw niya ring inalagaan si Calix. Kahit paunti-unti gumagaling na ang sugat nito. Ngayong araw ang kanyang blind date. Kaya nandito siya ngayon sa loob ng kanyang kwarto habang nag-aayos. Hindi niya alam kung bakit nandito pa rin ang lalaki at pinapanood siya nito. Saan ka pupunta? Tanong nito sa kanya kaya tinitigan niya ang lalaki gamit ang salamin na nasa kanyang harapan. May blind date ako ngayon. Ikaw na may iwan dito sa bahay. Huwag kang masyadong malikot. Huwag ka nang pumunta doon. Samahan mo na lang ako dito sa bahay. Sabi mo sasamahan mo ako manood ngayon. Napatawa na lang siya sa itsura ni Calix. Daig pa nito ang isang batang inagawan ng candy. Mabilis lang naman yun. Kakain lang kami sa labas. Hintayin mo na lang ako dito sa bahay. Ipag-uuwi kita na makakain mo. Hindi na sumagot ang lalaki. Lumapit na lang ito sa kanya at yumakap sa kanyang likuran. Ilang araw na silang ganito at nasanay na rin siya. Alam niyang may kakaiba sa kilos nito pero hindi niya na lang yun pinagtuunan ng pansin. Gusto niya rin naman ang ginagawa ni Calix. Aalis na ako. Huwag ka masyado maglilikot-likot dito Hindi pa masyado magaling ang sugat mo. Sambit niya pero wala siyang natanggap na sagot mula dito. Bagkus, hinirapan lang siya ni Calix. Napabuntong hininga na lang siya bago halikan ng pisngi nito. Nang makaalis si Eileen sa kwarto nito, agad siyang tumayo at naglakad pa palabas. Balak niyang sundan na babae ngayon sa blind date nito. Mabuti na lang, alam niya kung saan tinatabi ng babae ang susi ng mga sasakyan nito kaya may magagamit siya. At mabuti na lang, hindi pa masyadong malayo si Eileen, kaya agad niya itong nasundan. Maya-maya rin tumigil ito sa isang pangmayamang restaurant. Agad naman siyang pumasok doon at umupo sa lamesang malapit sa dalawa. Napaismid na lang siya na makita ang mukha ng lalaki. Base pa lamang sa ngisi nito, masasabi nang may balak itong kakaiba. Pinapanood niya ang dalawa na mag-usap. Ganun na lang ang kanyang gulat nang hinawakan ng lalaki ang kamay ni Eileen na nakapatong sa mesa. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ayaw niya namang sumugod na lang bigla. Akala niya hanggang sa paghawak lang sa kamay ang gagawin nito. Pero hinalikan pa talaga ng lalaki ang kamay ni Eileen. Hindi na siya nakatiis sa kanyang nakita. Agad siyang tumayo para hilahin ang babae. Calix! Sambit ni Eileen pero hindi niya yun pinansin. Akbang aalis na sila pero hindi yun natuloy nang may humablot sa kabilang kamay ng babae. Excuse me, pero saan mo dadali ng date ko? Maangas na tanong nito. Hindi na siya nakapagtimpi pa. Nabigyan niya ng isang malakas na suntok ang lalaki. Napaupo na lang ito sa kanyang ginawa at agad niyang hinila palayo si Eileen. Nang makapasok sila ng sasakyan, doon lamang ito nagsalita. Ano pang problema mo, Calix? Ba't mabigla ka nalang sumusugod at nanununtok? Sigaw nito pero hindi niya pinakinggan. Mas lalo niya pang binilisan ang pagmamaneho hanggang sa makarating sila sa bahay nito. Ano ba, Calix? Kita mong kinakausap kita, huwag kang bastos dyan. Bakit mo hinayaan ang sarili mo? Nahalikan ng lalaki yun ng kamay mo, ha? Hinawakan pa niya. Because it's my date. Normal lang naman yun. Pero sa akin hindi yun normal, Eileen. Nagsiselos ako.
Bakit hinahayaan mong gawin niya sa'yo yung mga ginagawa ko sa'yo, ha? Sigaw niya dahilan upang matigilan si Eileen. Imbis na magsalita, nakatulala lamang ang babae sa kanyang sinabi. Hindi pa ba halata sa mga kinikilos ko na gusto kita, Eileen? Gusto na kita kahit nung hindi pa natin masyadong kilala ang isa't isa. Gusto na kita mula pa nung nakita kita sa loob ng coffee shop. Pag-amin niya, akala niya, ayos na kapag puro aksyon lang ang pinapakita. Pero mukhang kailangan niyang gumamit ng salita para malaman ng babae ang tunay niyang nararamdaman. Calix, sambit nito. Kaagad niya namang inabot ang kamay ng babae at hinalikan yun. Pasensya ka na kung nasira ko ang date mo. Sobrang nagselos lang talaga ako. At kung magagalit ka sa akin, tatanggapin ko yon. Imbis na sumagot, umalis na lamang ang babae sa kanyang harapan. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi niya maiwasang malungkot. Bago umakyat, pinaayos niya na muna ang kwarto na nasa harapan lang ng kwarto ni Eileen. Balak niya doon lang muna siya pansamantala dahil paniguradong ayaw siya nito makausap. Habang nakahiga siya sa kama, nakatitig siya sa kawalan. Ilang beses niya na rin pinilit ang sarili na makatulog. Akmang tatayo siya para kumuha ng maiinom. Nang biglang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto at doon niya nakita si Eileen na nakasilip sa pinto habang may hawak na unan. Pwede ba ako makitulog dito, Calix? Tanong nito. Agad siyang umayos sa pagkakatayo bago tapikin ang kama. Hindi ka ba makatulog? Tumango naman ang babae. I'm sorry, Calix. Alam ko ang bastos ko sa part na bigla na lang ako umalis kanina. Nagulatan talaga ako kasi hindi ko naman in-expect na gagawin mo yon. Pero ngayon nandito na ako para sabihin sa'yo kung anong dapat ko sabihin kanina. Maraming salamat dahil nagustuhan mo ko. May nararamdaman din ako para sa'yo pero hindi pa ganun kalaki o kalala. Kaya mo ba ako hintayin, Calix? Kaya ko maghintay kahit gaano pa yan katagal, Eileen. Ang mahalaga, may iparamdam ko sa iyong pagmamahal ko. Pagkatapos nila mag-usap, agad na silang nagpahinga. Kinabukasan, maagang nagising si Calix at ang magandang mukha ni Eileen na bumungad sa kanya. At nang mapansin niyang tanghali na, agad niya itong ginising. Eileen, gising na. Anong oras na? Sambit niya at mabuti na lang agad din nagising ang babae. Pagkatapos sila mag-ayos, agad silang pumunta ng kusina. Balak niyang paglutuan ngayon ng babae na makakain. Habang nagluluto, nakalingkis lamang sa kanya si Eileen. Pwede bang pakiayos na yung platong gagamitin natin, Eileen? Malapit na kasi matapos tong niluluto ko. Aniya, kaya agad sumunod ang babae. At nang maluto na yon, agad din silang kumain. Mula kanina, hindi na nawala sa kanyang mukha ang ngiti. Dahil maganang kumakain si Eileen ngayon. Magmula ng araw na yon, mas lalo pa silang nagiging malapit sa isa't isa. At kahit di sabihin ng babae sa kanya, nararamdaman niyang mas lalo pang lumalalim ang pagkakagusto nito sa kanya. Nasa kusina ngayon si Calix at abala sa paghuhugas ng plato nang biglang may kumatok sa labas. Mukhang wala ang mga katulong, kaya napagpasyahan niya na siya na ang magbukas nito. Pagkabukas niya ng pinto, isang matandang lalaki ang bumungad sa kanya. May kailangan po ba kayo? Tanong niya, pero imbis na sumagot, nanatili lang ito nakatitig. Kahit na nagtataka, hindi pa rin siya umalis sa harapan nito. Ayaw niya namang magbukang bastos. Where's Eileen? Tanong nito. Akmang magsasalita siya nang biglang may narinig siyang yapak galing sa taas. Agad niyang tinignan ng babae at bumungad sa kanya ang malawak nitong ngiti. Pero unti-unti yung nawala nang mapatingin ang babae sa kanyang likuran. Papa? Sambit nito. Kaya bumalik ang tingin niya sa lalaking nasa kanyang likuran. At ngayon niya lang napansin na may pagkakahawig ang dalawa. Ganun na lang ang kanyang gulat nang biglang pumasok ang matanda at binigyan ng isang malakas na sampal si Eileen. Agad niya itong pinuntahan at inalalayan ng babae. Ito ba ang dahilan kung ba't hindi mo tinapos ang blind date na sinetap ko sa'yo? Dahil dito sa lalaking to? Sigaw nito habang dinuduro sila. Agad niya namang tinagos sa kanyang likuran ng babae. Kahit kayong ama ni Eileen, wala naman po kayong karapatan na saktan siya.
Aniya, huwag kang mangialam dito. Nang dahil sa'yo, hindi na sumusunod sa akin ang anak ko. Sambit nito bago hilahin ang kwelyo ng kanyang damit. Papa, tama na! Huwag kang makialam dito, Aileen. Magmula noon, palagi mo na lang sinasaway ang mga utos ko. Ano, mas gusto mo na makasama yung lalaking yan kaysa makasama ang ama mo? Hindi na natapos na matanda ang sinasabi nito nang biglang sumigaw si Aileen. Oo, Papa. Mas pipiliin ko pa makasama si Calix kaysa makasama ka. Mula noong nakilala ko siya, ang dami nagbago sa akin. Na-realize ko na kaya ko rin pala maging masaya. Magmula noon, wala na kayo ibang ginawa kundi kontrolin ako. Sigaw nito. Wala ka utang na loob. Mamili ka. Yung lalaking yan o ang marangyang buhay na to? Mas gugustuhin ko pa makasama si Calix kesa maging marangya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Sige, magsama kayo ng hampas lupang yan. Magmula ngayon, hindi ka na pwedeng umapak pa sa pamamahay na ito. Lahat ng binigay ko sa'yo, kukunin ko na rin. Tiisin mo ang hirap ng buhay kasama ang lalaking yan. Huling sigaw nito bago siya nito iniwan sa labas. Niyakap niya na lang si Aileen dahil mas lalong lumakas ang pag-iyak nito. Stop crying, Aileen. Pasensya ka na at dahil sa akin nangyari to. Pagkatapos na nangyari kanina, dinala niya muna ang babae sa dati niyang tinitirahan. Nang makarating na sa kondo, agad niyang inabutan ng maiinom ang babae. Dito na muna tayo titira ngayon. May ipon ako, kaya sa tingin ko sapat na yun para sa atin. Maghahanap din ako ng trabaho para may maipanggastos tayo sa susunod. Pagkatapos siyang asikasuhin ng lalaki, nandito lang siya sa sofa at nakaupo. Nakatitig lamang siya sa kawalan habang inaalala ang nangyari kanina. Kahit minsan, hindi man lang siya nagsisi na ginawa niya yun. Matagal niya nang gustong kumawala sa kanyang ama. Mula pagkabata, hindi na naging maganda ang buhay niya. Napilitan siya mag-aral agad kung paano iligtas ang kanyang sarili. Imbes na laruan, baril ang hawak niya dati. Nasa ganoon siyang posisyon nang maramdaman niyang yumakap ang lalaki sa kanyang likuran. Ayos ka lang ba, Aileen? Pasensya ka na. Nadamay ka pa sa gulo naming dalawa ni Papa. Nakita mo tuloy kung paano niya ako tinakwil. Huwag ka mag-alala. Andito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Kung kinakailangan ko magtrabaho para maibigay lahat ng kailangan mo, gagawin ko. Magmula ng araw na yon, mas lalo naging masaya ang kanilang pamumuhay. Dahil laki sa yaman si Aileen, hindi pa siya sanay sa ganitong uri ng pamumuhay. Pero ang mahalaga, masaya siya. Tinuruan siya ni Calix kung paano maglaba at magsaing. Nung unang beses niyang sinubukan maglaba, nagkaroon pa siya ng sugat sa kamay. Ngayon, nandito na siya sa labas ng bahay, nagdidilig ng mga halaman. Nasa trabaho ngayon si Calix. Abala naman siya sa pagdidilig. Nang biglang may kumatok, agad niya yung binuksan. At gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita si Joel, ang kaibigan ni Calix na nakatayo sa labas. Hanap pa ba si Calix? Ikaw yung babae sa coffee shop, di ba? Si Calix nandyan ba? Wala pa pero maya-maya nandyan na siya. Gusto mo bang pumasok muna? Hintayin na lang natin sa loob si Calix. Nang makapasok sa loob ang kaibigan ni Calix, agad niya itong inalok ng maiinom. Pwede ko bang malaman kung anong meron sa inyo ni Calix? Boyfriend ko si Calix. Sambit niya upang mapangisi ang lalaki. Ang tuso talaga ng lalaking yun. Parang kailan lang. Crush ka niya, ngayon girlfriend ka na. Saad nito kaya namula siya sa hiya. Gusto ko lang sana sabihin na alagaan mo mabuti si Calix. Mga bata pa lang kami, namatay na yung mga magulang niya. Kaya napilitan siyang alagaan ang sarili niya nang siya lang mag-isa. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko siya at aalagaan kung paano niya ako mahalin at alagaan. You don't have to worry about anything, Joel. Nagkwentuhan sila at hindi niya inakala magkakasundo din. Nagtatawanan sila sa buong oras habang hinihintay si Calix. Maya-maya bumukas ang pinto at doon nila nakita ang lalaki. Calix! Sambit niya bago lumapit sa lalaki at pinatakan to ng halik sa labi. Tamis naman yan. Nilalanggam na ako rito, mahiya naman kayo. Sambit ni Joel kaya sabay silang napatingin dito. Ano na naman ginagawa mo dito?
Tanong ni Calix bago nito ipulupot ang braso sa leeg ng kaibigan. Napatawa na lang siya dahil sa kulitan ng dalawa. Makikikain sana ako wala na kasing pagkain sa bahay ko Sakto naman at nakapagluto na siya, kaya agad niyang inaya ang mga ito. Ala, ba't sunog yung itlog? Parang tinorture. Sambit ni Joel, kaya sabay silang napatingin ni Calix sa pagkain niluto niya at nanlumo siya sa kanyang nakita. At akmang kukunin niyo nang pigilan ni Calix ang kanyang kamay. Arte mo naman, kita mong pinaghirapan niya ng girlfriend ko tas ganyan ka magsalita. Kung ayaw mong kumain, hindi umalis ka na. Napatingin naman siya sa kaibigan nito. Napakamot na lang si Joel sa ulo, pero umupo rin kalaunan. Pagkatapos nilang kumain agad ding umalis si Joel. Hindi maalis sa kanya mukha ang isang malawak ng ngiti nang makitang sobrang saya ngayon ni Calix. Halatang miss na miss ito ang kaibigan. Nasa kusina siya ngayon at abala sa paghuhugas ng pinggan nang niyakap siya nito sa likuran. Kamusta ang araw mo, Calix? Ito, pagod. Pero nung nakita kita nawala yung pagod ko. Pambobola ni Calix kaya siniko niya ito. Ang mabuti pa maligo ka na dun. Ang baho mo na. Hoy, di ako mabaho Gusto mo amoyin mo pa tong kilikili ko para malaman na kahit kailan hindi ako nangamoy asim. Tinawanan niya si Calix sa sinabi nito. Dahil sa pagod, agad din nakatulog ang lalaki pagkatapos itong mag-asikaso ng sarili. Kasalukuyan siya nakahiga ngayon sa tabi ni Calix habang pinapanood tong mahimbing na natutulog. Habang tinititigan ng lalaki, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Maraming salamat, Calix. Kundi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan ng ganitong buhay. Noong una nahihirapan ako, pero ang saya din pala ng ganito. Magsasalita pa sana siya nang biglang nagmulat ng mata ang lalaki. Ba't umiiyak ka na naman? Masaya lang ako, Calix. Masaya ako kasi kasama kita. Nakangiting sambit niya bago halikan na magaan ang lalaki sa labi. Akmang lalayo na sana siya, pero hinilan ni Calix ang kanyang batok, dahilan upang mahalikan niya itong muli. Namumuro ka na Akala mo hindi ko napapansin na halik ka na halik sa akin? Pang-aasar naman sa kanya ni Calix kaya hinampas niya ito sa balikat. Nang aasar ka na naman. Kung alam ko lang, gusto mo rin namang hinahalikan kita palagi. Paano mo nalaman? Tanong nito kaya nagtawanan sila. Pagkatapos sila mag-asaran, napatitig na lang sila sa isa't isa. Hinalikan siya sa noo ni Calix hanggang makatulog muli ito. Nang masigurado niyang malalim na talaga ang tulog ng lalaki, dahan-dahan siyang tumayo para pumunta sa balkonahe ng kanilang kwarto. Napapikit na lamang siya habang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. At napatingin siya sa langit at napansin niya maraming bituin sa kalangitan. Maraming salamat. Binigay niya sa akin si Calix. Ipinapangako kong mamahalin at iingatan ko siya. Kaya sana wag niyo na siyang bawiin sa akin. Pagkatapos niya magdasal, agad din siyang pumasok sa loob at nahiga sa tabi ng lalaki. Kinabukasan, nagising si Aileen nang maramdaman niyang tumutok sa kanyang mukha ang araw na nanggaling sa labas ng kwarto. Napansin niyang wala sa kanyang tabi ang lalaki. Akmang tatayo siya nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto at doon niya nakita si Calix na may hawak na pagkain. Good morning. Sabi nito bago patakan ng halik ang kanyang noo. Ang effort naman. Talaga maaga ka pang nagising para lang maluto ang mga to Oh, bakit? Bawal bang paghandaan ng maganda kong girlfriend? Bakit? Anong meron? Napasimangot ang lalaki sa kanyang sinabi. Biro lang. Happy monthsary sa atin, Calix. Pasensya ka na. Wala pa ako regalo na may bibigay sa'yo. Wala pa kasi akong trabaho maganda Alam mo naman, nag-iipon pa tayo. Ang importante magkasama tayo ngayon. At tignan mo pinaganda kita ng masarap na pagkain. Alam mo, ayos lang kahit wala kang regalo sa akin. Ang mahalaga magkasama tayo ngayon. Ang mahalaga hindi mo ako sinukuan. Napaiyak na lang siya. Dahil sa sinabi at napangiti ng matamis nang makitang maluha-luha na rin si Calix. Pabigat pa siya ngayon dahil wala pa siyang trabaho.
pero hindi man lang ito nagrereklamo sa kanya. Dahil dito, mas lalo tuloy siyang ginanahan na maghanap ng trabaho. Tutulong siya kay Calix. Hindi man maganda ang pamumuhay nila ngayon. Masaya siya dahil nasa tabi niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Hindi man niya makuha ang gusto niya katulad ng dati. Masaya naman siya sa kung anong meron siya ngayon. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Remedios Paul, Zenaida Armada, Ariel Crasher, Flor Umbrea, Miss Nori, Christina Lasid, Fredelisa de Guzman, Shane Umbrog, Erlinda Abonita, Ritz Mia, Maria Cristeta, Miss Sapphire, Edith Hamero, Elvin Nicodemus at Mercado Pilma. Maraming salamat po sa inyong lahat.